Sa proseso na to mga boss is meron tayong dalawang coupling. Ang number 1, tapos sa number 2, sa number 3, sa number 4. Yan, cross yan mga boss. Boss is itong pillar gauge method. So sa paggamit ng pillar dito sa platform natin mga boss, tapos ang kanyang dial mga boss or ang kanyang gauge is dito mo ipatong sa kanyang foot mga boss. Yung mismong needle niya mga boss, yung nagre-reading, okay? 2.3. Meron tayong sagot 0.2 mm dito sa number 3. Then dito naman sa number 2 is hello mga boss, good day, welcome back again to my channel, ang Boss Jerome Tech Show. Mga boss, tanong ko lang sa inyo kung nakatry na ba kayong mag-align ng pump at saka motor mga boss. So ang topic natin pag-usapan ngayon mga boss ay tungkol sa paano malaman ang saw fault o paano i-check ang saw fault ng ating mga alignment sa ating mga motor mga boss or sa iba pang mga machinery natin na kailangan ng alignment. Then, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin mga boss. Mga boss, ang topic pala natin ngayon ay request ni na Emilio Ambrosio at Randy Bisa, ang mga matalik nating tagapagsubaybay mga boss. So, let's start! Mga boss, ang ibig sabihin po ng saw fault ay ang common na term or tawag sa mga nagpe-perform ng mga shop alignment mga boss sa kahit na anumang mga machinery basta may shop at kailangan ng alignment mga boss. Ang saw fault mga boss ay ito po ay ang improper na contact mga boss na hindi tama or hindi tama na contact sa pagitan ng motor feet at ang ating base plate or ang ating platform mga boss. Mga boss, kahit anong ori ng coupling or shop na kahit nasa tamang alignment mga boss ay mayroon pa rin itong saw fault mga boss. Pag once mahigpitan mo na itong apat na base bolt ng ating motor mga boss, kahit naka-align pa ang ating shop at ang ating coupling mga boss ng ating machinery or example ng ating pumps at ng ating motor, ay magkakaroon ng changes ang lahat ng ating mga alignment reading ng ating pump at ang ating motor mga boss. Yun ang ibig sabihin ng saw fault. Kaya mga boss, merong mga simple na method para makorek ang ating mga saw fault mga boss. Pero bago natin pag-uusapan ang saw fault mga boss, ay ipapakita ko muna sa inyo mga klase ng saw fault or type ng saw fault na ating ma-encounter sa ating mga motor mga boss, sa between sa base ng motor at sa fault ng ating motor mga boss. So mga boss, ito yung mga klase ng saw fault na ma-encounter natin sa ating mga fault ng ating mga motor mga boss. Ito yung parallel saw fault mga boss. Ito ang forma niya mga boss, no? Straight lang. Ito naman yung angular saw fault mga boss. So dalawang klase ang meron sa angular saw fault mga boss. Itong upward saw fault at downward saw fault. Itong mga drawing niya mga boss. At ito naman yung ating spring saw fault mga boss. Itong number 3. So lahat ng saw fault na ito mga boss, ng klase na to, is makukorek natin sa pamamagitan ng pagdagdag ng shim. So take note mga boss, bago tayo magpe-perform ng shop alignment sa ating motor at ng ating pump mga boss, ay lagi nating sa isip na kailangan malinis ang base ng ating motor at ng ating pump mga boss. Kailangan wala itong mga pintura mga boss. Kailangan wala itong mga dumi. Kailangan wala itong mga kalawang mga boss or form of corrosion. So mga boss, kailangan din nating maghanda ng shim na required sa sukat para sa pag-correct ng ating mga saw fault mga boss. Siguraduhin din natin mga boss na ang mga shim na ating inahanda ay straight, malinis at saka stainless steel ang material na gagamitin natin mga boss para hindi kalawangin pagdating ng mahabang panahon mga boss. So take note nyo na rin mga boss na mayroong dalawang paraan or method sa pagkuha or sa pag-correct ng ating mga saw fault mga boss. Ito yung pillar gauge method at ito naman yung dial gauge method mga boss. Ang pillar gauge method mga boss ay mainam sa maliliit na mga machinery or motor mga boss. Tapos ang dial gauge method naman mga boss ay mainam sa mga malalaki na mga machine or mga malalaki na mga motor
Tandaan mga boss na kukuha lang tayo ng soft foot pag naka-align na ang ating pump at ang ating motor mga boss. At mga boss, ilagay din natin sa ating mga isipan na ang pagkuha ng correction or makorek lang natin ang soft foot mga boss sa pamamagitan ng pagdagdag ng shim. So baka may nagtatanong dyan mga boss no, na kung bakit kailangan natin i-correct or importante ba na i-correct ang mga soft foot ng ating machinery mga boss. Siyempre, importante na makorek ang ating mga soft foot mga boss dahil para smooth ang operasyon ng ating mga motor at ng ating pump. At mga boss, maiiwasan din sa pagkorek ng soft foot ang vibration ng ating mga machinery mga boss. Tsaka mga boss, iwas na rin sa damage or maagang pagkasira ng ating mga machinery mga boss, or yung tinatawag natin na short of lifespan ng ating mga component mga boss. So mga boss, tandaan natin na ang ating motor, ang ating movable component mga boss dito sa ating set of pumps mga boss ha. So sa pagkakataong ito mga boss is ang motor lang ang pwede natin galawin para sa pag-correct ng alignment, para sa pag-correct ng ating mga soft foot mga boss. Dahil nga tulad ng sinasabi ko kanina, ang ating pumps ay fixed na mga boss no. So ang pump ay hindi na natin gagalawin. Ito na ang ating basihan sa alignment mga boss. Okay? So mga boss, dadako na tayo dito sa ating pagkuha ng rough alignment process mga boss or procedure ng rough alignment. So, sa proseso na to mga boss is meron tayong dalawang coupling. Ang coupling ng motor at saka coupling ng pump mga boss. So tulad ng sabi ko kanina, ang pump is fixed na mga boss no. So ang coupling na lang ang movable part. So assuming natin mga boss na nagsiset tayo ng bagong motor sa ating pump mga boss. So kailangan natin i-setting to mga boss, kuna ng alignment. So ito yung proseso niya mga boss. Number 1 na proseso, rough alignment mga boss. So dito tayo sa number 1 na sample mga boss. Yan. So ito yung ating motor na coupling at ito yung pump na coupling. So sa prosesong ito mga boss is kailangan ma-align natin ang mga coupling ng pump mga boss. So kuna natin siya ng parallel na alignment sa pamamagitan ng straight edge mga boss or steel ruler mga boss. So since ang pump is ang ating kunan ng base sa alignment mga boss, is dito tayo kukuha ng base sa coupling ng pump mga boss. So dito natin ilagay una ang ating steel roll o ang straight edge natin mga boss. Dito sa coupling ng pump muna natin lagay. Tapos i-measure natin mga boss ang clearance na to. Yan, itong clearance na to, kung ilan ang clearance na to mga boss. I-measure natin sa pamagitan ng pillar gauge or ng mga shim mga boss. So pag measure na natin, sukatin natin sa ating Vernier caliper mga boss kung ilan ang clearance dito. So ang clearance dito mga boss is yun na ang gawin nating thickness or kapal ng ating shim na idagdagdag sa ating motor mga boss ha. Kuha nyo mga boss. So pagkatapos nitong sa ibabaw mga boss, dito naman tayo sa gilid kukuha ng measurement mga boss para sa angular niya na alignment mga boss. Okay? Then mga boss, ipagpalagay na natin na nalagyan na natin ng shim, ng tamang shim sa sukat dito mga boss. So magiging, ang proseso nito mga boss is magiging katulad na nito mga boss ng number 2. Yan. Yan mga boss. So kita nyo naman mga boss ang kaibahan nila kanina mga boss. Nalagyan na natin ng shim tong number 1 kanina mga boss no. Ito. So nalagyan na natin to ng shim. So syempre aangat na ang ating motor mga boss no. So ito na ang itsura niya mga boss. Yan. Pag angat ng ating motor mga boss, ng ating coupling, so malapit na siya sa alignment dito sa ating pump na coupling mga boss no. Kita nyo naman mga boss, konti na lang mga boss. Mga boss, kung gusto mo ng ganitong mga content ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pag-hit na rin ng notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos na i-upload mga boss kung gusto mo ng ganitong mga content. So, step 2 mga boss, checking of your soft foot. Ito yung sunod na step sa ating kanina mga boss sa rough alignment. So pagkatapos mo doon sa process na doon mga boss, dito na tayo sa step 2. Okay mga boss, ang proseso na to mga boss is simple lang. Hanap ka lang ng pamukpok mga boss o di kaya crowbar o di kaya flat screw mga boss. Okay? So pag meron ka na nun mga boss, simulan na natin ang step na yon mga boss. So nakita mo naman dito sa ating coupling mga boss no. Ang coupling ng pump at saka coupling ditong motor mga boss is nasa tamang alignment na sila.
So mga konti na lang correction nito mga boss, makukuha na natin ang tamang alignment nito. Okay? So ngayon mga boss, ito na ang ating mga base. Yan, at meron na silang lahat ng shim sa tamang sukat mga boss. Okay? So ngayon, may mga bolt na rin na inilagay natin mga boss. So lagyan na natin ng bolt. 4 to mga boss ha. So sana nakita nyo mga boss. Yan. So 4 yan mga boss. Ito, tsaka ito, then dito mga boss. Okay? Then mga boss, ang ibig sabihin ng checking obvious soft foot mga boss is i-check natin ang mga same nito mga boss. Yan. So i-push natin to ng ginto lang mga boss. Ito. So kunti lang, mahina lang na pag-push or kunting pagpokpok mga boss ng ating mga ballpeen hammer mga boss, no? Or ng ating gaya sabi ko kanina, flat screw or crowbar. So tutulak mo lang tong shim natin mga boss. Yan, merong arrow. Tutulak mo to konti. Yan. So pag hindi siya nagalaw mga boss is okay siya. Okay. Okay? So ito naman, dako tayo dito sa pangalawa mga boss. Itutulak mo rin to. Pag hindi nagalaw ang ating shim mga boss is okay din siya mga boss, no? So dito tayo sa pangatlo mga boss, dito sa kabila. Tutulak natin to mga boss. So pag nagalaw tong pangatlo mga boss, ibig sabihin yan ang obvious na soft foot niya. So meron siyang gap dito mga boss. Ang dito sa pangatlo. So dadako tayo dito sa number 4 mga boss. Pag itulak mo tong number 4, so hindi siya gagalaw mga boss itong number 4. So ibig sabihin okay ang number 4. So dito tayo magkakatalo sa number 3. Yan. Dito tayo. So ibig sabihin itong number 3 kanina mga boss is nagalaw siya. So once na magalaw tong ating shim mga boss, dito sa pag-check ng obvious na soft foot is dagdagan natin to ng shim mga boss. So sukatin natin to ng pillar gauge kung ilan ba ang gap niya mga boss, no? Or ng ang hindi niya or ng clearance kung ilan ba ang gap niya mga boss, no? Or ang clearance ng shim at ng ating foot ng ating motor mga boss. So sa pagdagdag natin ng shim mga boss, syempre alalapat na rin tong ating number 3 na foot mga boss. So ibig sabihin nun mga boss, lahat na ng foot is may row ng tamang dikit sa ating base plate dito, base plate at sa ating base plate or platform mga boss, or sa ating foot ng ating motor mga boss. So lahat ng shim is sa tama na dikit mga boss or clearance. So hindi na nagalaw ang lahat. Okay mga boss, nakuha nyo yun mga boss ha. Then after nito mga boss is pupunta tayo sa step 3. So mga boss, after nung step 2 is dito tayo dadako sa step 3. So lahat ng bolt nito mga boss, itong mga bolt ng ating base. To tinatawag din tong bolt ng ating base mga boss is anchor bolt. Iba din yung term na yon mga boss, no. So higpitan na natin lahat ng bolt ng ating foot or feet ng ating motor mga boss, itong 4 na to. So assuming na meron ditong motor mga boss, ito yung kanyang mga feet para sa paglalak or pagsisecure ng base mga boss. So ngayon, unahin natin dito mga boss sa number 1. Yan. So sa technique na to mga boss, meron tong tinatawag na cross torquing pattern. Yan. Cross torquing pattern. So alam nyo yun mga boss, no? Kasi mga mekaniko tayo. Yan. Dito sa number 1, tapos sa number 2, sa number 3, sa number 4. Yan. Cross yan mga boss. Okay? So ngayon, meron din tong method mga boss na kailangan nating masunod. Una is kailangan natin ang pass number 1 mga boss. So pass number 1 ibig sabihin hand-tight muna mga boss. So hand-tight tayo sa number 1, number 2, number 3, number 4. Hand-tight muna yung pirsa muna ng kamay natin mga boss. Kung saan kung yung pirsa muna sa ating kamay yung ating pagbabasihan sa paghigpit dito mga boss. Tapos dako tayo dito sa pass number 2, half torque mga boss. For example mga boss, half torque. Kung ang ating bolt mga boss is mayroong sukat na example lang mga boss sa 22 M22. So meron siyang torque pattern so meron siyang torquing mga boss or torque sa Newton meter na 330 Newton meter itong ating bolt. So example lang to mga boss ha. So ibig sabihin nito mga boss, pass to half torque. So kuhatiin natin ang 330 na Newton meter, 330 na Newton meter. So hatiin natin to sa dalawa mga boss. So ngayon, una nating hati mga boss is 180 Newton meter mga boss ha. Tapos 150 Newton meter, okay? Then sa sample na to mga boss, ito yung kunin natin, yung
half niya mga boss dito sa number 2, half torque. So yun ang ito-torque natin dito mga boss. 180 Newton meter muna sa number 1, sa number 2, number 3, number 4. Okay? Tapos mga boss, dito tayo sa number 3, full torque. So ipo-full torque na natin lahat ng mga base bolt mga boss. Okay? So ngayon, ang kalahati nun, ang sobra ng 180 mga boss is meron pang 150. Kasi nga 330 Newton meter ang torque ng 22 mm na bolt mga boss. Then mga boss, ito torque natin na sa full torque. So 150 plus 150 mga boss para makuha ang 330 Newton meter. So dito sa number 1 plus 150, number 2, number 3, number 4, hanggang sa matapos na natin mga boss, nakuha natin ang kanyang saktong torque sa 330 Newton meter mga boss. Alam nyo mga boss, gagawa ako ng tutorial kung paano malaman or paano sukatin ang bolt mga boss para makuha ang tamang torque. Okay? So antayin nyo yun mga boss. Malapit ko na yung ipapalabas. Okay? So mga boss, ito na yung last and final na steps natin mga boss. Tinatawag itong final checking of soft fault mga boss. So dito na papasok or magagamit natin ang pillar gauge method or dial gauge method mga boss. So ngayon, unahin natin ang pillar gauge method mga boss. So mga boss, kung nasundan natin kanina ang step 3 mga boss, no, is hinigpitan natin o tinotorque natin ang lahat ng bolt. So dito sa last na steps mga boss is luwagan natin ang bolt mga boss ng ating mga motor mga boss. Pero careful tayo mga boss ha. Isa-isa lang ang pagluwag mga boss. Hindi natin lahat ng bolt luluwagan. So unahin natin to mga boss, itong number 1. Okay? Boss, itong number 1. Kanina, ganito din ang nangyayari kanina sa step 3. So, ngayon is meron pa rin tayo sa crosswise or cross torquing pattern pa rin natin gagamitin mga boss. So, sa number 1, unahin natin sa pagluwag mga boss ha. So, focus muna tayo sa number 1. Huwag muna nating galawin ng iba mga boss. Huwag nating luwagan ng iba. Sa number 1 muna. So, ito na yung final checking ng soft fault. So, una nating gamitin mga boss is itong pillar gauge method. So, sa paggamit ng pillar gauge mga boss, no, is ganito lang mga boss. Gaya ng sample na to mga boss. So, kung nakuha nyo to mga boss, no, assuming nyo na lang na ganito. So, ilagay mo ang pillar gauge sa ating mga foot ng ating motor mga boss. Kung nasaan nandun ang ating mga nilagay na shim. At nandun ang platform ng ating motor o yung base. So, pagluwag mo ng bolt dito mga boss, ito sa number 1. Yan, ito. For example, naluwagan mo na siya. Then, ilagay mo na automatically ang ating pillar gauge. Tapos, sukatin mo na siya mga boss. So, take note ko lang sa inyo mga boss, sana luwagan nyo lang ang bolt na to mga boss. Huwag nyong tanggalin. So, luwagan nyo lang kung saan siya sagad na lumuwag. Yung may gap na siya, may clearance na siya ang bolt head, saka itong ating motor foot mga boss. Okay? So, ngayon, once na naluwag na siya, itong number 1, is nasukat na natin sa pillar gauge. So, kung ano ang amount ng clearance ng pillar gauge mga boss, syempre, meron yang clearance mga boss. Yan ang tinatawag na soft fault. Okay? So, pag ilan ang reading ng clearance, gagawa ka ng ganitong pattern. Yan. Itong pattern mga boss. For example, motor to na pattern mga boss ha. Dito ang coupling. So, number 1. Lagyan mo na number 1, 2, 3, 4. So, cross pattern pa rin. So, ngayon, kung ilan ang kanyang reading. For example, meron tong reading mga boss, itong number 1 natin na sukat is merong reading na 0.1 mm. Okay, millimeter ang ating gagamitin mga boss dito sa number 1. Then, proceed na tayo mga boss sa number 2. Pero, teka lang mga boss ha, huwag kang automatic na magpo-proceed sa number 2. Kailangan higpitan mo muna. Ibalik mo sa tamang torque itong number 1. So, ilan ang torque na nilagay natin kanina? 330 Newton meter. So, yun din ang ilagay mo dito sa number 1 na torque. Tapos, saka ka magpo-proceed dito sa number 2 mga boss. Then, sa number 2 mga boss, the same procedure sa number 1. So, ganun pa rin. Luwagan mo pa rin mga boss, no? Then, pagkatapos maluwag, susukatin natin ng pillar gauge. Yan. So, makukuha mo yan ang mga reading yan mga boss. Meron yang clearance. Tapos, mamaya, ipakita ko sa inyo naman ang sa dial gauge. Okay. So, for example, meron reading ang number 2 na 0.2 mm. Okay mga boss? Yan. Tapos, dako tayo to sa number 3. Okay? So, ganito ang magiging drawing nito mga boss. Okay? Sa pagluwag na natin mga boss ha. Yan, step by step yan. Okay.
dito tayo magpo-focus. Then dito sa number 3 mga boss is natapos na natin ang mga procedure niya mga boss. So meron tayong reading sa pillar gauge. For example, 0.3 mm. Then sa number 4 mga boss, meron tayong reading na 0.5 mm. Okay? Ngayon mga boss, kompleto na ang ating reading. Nakuha na natin lahat ng so-foot ng ating motor na inalign. So ngayon, i-compute na natin tong lahat ng reading na to mga boss. So meron tong computation mga boss para sa tamang clearance. Ang mga resulta nito mga boss, ang mga sagot sa computation nito is yun na ang tamang clearance ng ating shim. Okay? So yun ang gagawin nating thickness ng ating shim. So itong number 1 mga boss is 0.01 mm. Take note ko lang sa inyo mga boss na hanapin mo ang pinakamaliit na reading o pinakamaliit na clearance ng ating mga foot mga boss. So kung saan ang pinakamaliit na clearance niya mga boss dito sa apat na to. So ngayon dito sa sample natin is itong number 1 ang pinakamaliit, 0.1 mm. So ito ang ating tinatawag na master level mga boss. So master level siya mga boss Yan. Okay? So ito ang ating pagbabasihan sa lahat ng reading dito mga boss. So ngayon meron siyang 0.1 mm. So ang 0.1 mm mga boss is sa subtract natin dito, minus mga boss 0.1 dito sa 0.3. Meron tayong sagot 0.2 mm dito sa number 3. Then dito naman sa number 2 is yan 0.1 mm. Minus mo lang to mga boss. Yan, meron tayong sagot na 0.1 mm din. Yan. So wala na tayong pentel-pen mga boss. Yan, dito naman sa number 4 0.5. So minus 0.1 mm. So meron tayong sagot na 0.4 mm. Okay? So ayan na, meron na tayong mga sagot mga boss. Meron na tayong saktong sukat para sa gagawin natin na shim. Okay? So itong number 1 mga boss, exempted na siya sa paggawa natin ng shim. Kasi siya ang master level. Siya ang basihan natin sa paggawa ng shim. So since 0.1 mm siya, siya na ang sinasubtract natin sa lahat ng sukat dito sa ating base bolt. Okay? So ngayon, ang resulta dito sa number 3 is 0.2 mm. Ito yung thickness ng number 3 mga boss. So siyempre lagyan mo rin ng marking ang lahat ng mga base bolt ng ating motor mga boss para hindi magkabaliktaran ang mga measurement ng thickness na paggawa natin ng shim mga boss. So 0.2 mm. Yan. Ito ang shim ng number 3. So gagawa ka ng 0.2 mm sa number 3. Dito sa number 2, 0.1 ang kanyang shim. So gagawa ka rin ng shim ng ganito mga boss. Dito naman sa number 4 na base bolt is 0.4 mm. Gagawa ka ng 0.4 mm na shim. Ganyan lang. Tapos pagkabit naman mga boss no is gaya din ng procedure dito mga boss step 4. So kung magkakabit ka na ng bagong shim mga boss ng mga eksaktong measurement, dito ka una sa number 2 kasi itong number 1 okay na ang kanyang measurement. So sa number 2 ilagay mo ang kanyang shim na 0.1 mm. So luwagan mo to mga boss. Pagkatapos mo luwag, ilagay mo ang shim. Then higpitan mo, ibalik mo sa torque. Ganon pa rin ang proseso dito sa number 3 at saka sa number 4. Tapos na mga boss, kuha mo na ang kanyang alignment. Nakuha mo na ang kanyang saktong so-foot mga boss. Okay? So mga boss, dito sa dial indicator na method mga boss is the same lang ng procedure doon sa pillar gauge method. Ito yan mga boss. So the same lang sila ng procedure ito mga boss. Itong ating dial gauge method mga boss no. So ang magkaiba lang dito mga boss is yung ating gauge na ginagamit mga boss. So mga boss, ganito lang ang proseso ng dial gauge method mga boss no. So kuha ka ng dial gauge tapos ipatong mo lang dito sa ating base plate o dito sa platform natin mga boss. Tapos ang kanyang dial mga boss or ang kanyang gauge is dito mo ipatong sa kanyang foot mga boss. Yung mismong needle niya mga boss, yung nagre-reading, okay? Dito mo ipatong sa foot. Then mga boss, pag napatong mo na, gaya pa rin ng procedure kanina sa pagkuha ng sa pillar gauge method mga boss no. Isa-isa lang mga boss So gagawa ka rin ng
ganitong pattern mga boss. 1, 2, 3, 4. Crosswise pa rin ang kanyang pagluwag mga boss. So luwagan mo muna ang number 1 bago mo luwagan ang iba. Okay? Dito ka focus sa number 1. Then nalagay mo na ang ating dial gauge. Then dito tayo mga boss. Yan. So pagkatapos nun mga boss is dito na. Luwagan natin ang isang bolt. Itong number 1 mga boss. Ito. So luwagan natin itong number 1. Pagkatapos mo luwag mga boss, makukuha mo ang reading ng ating dial gauge. Kasi aangat tong ating foot ng ating motor. So yan ang tinatawag na soft foot mga boss. Ang pag-angat ng foot ng ating motor. Ang clearance nila dito. Ito yung soft foot mga boss. Okay? So pag makuha mo na ang clearance niya mga boss, isilagay mo dito. For example na lang din to mga boss, 0.2. Ganyan. Ang sa number 1. to mga boss Yan. So kung hindi mo alam ang pagkuha ng reading ng ating dial gauge mga boss, so gagawa ako ng tutorial. Abangan yun rin yun mga boss, okay? Then pagkatapos ng number 1 mga boss is, pagkatapos makuhanan mo ng reading mga boss, is syempre ibalik mo sa tamang torque ang kanyang bolt mga boss, okay? So pag mabalik mo na sa tamang torque mga boss, or higpit ng ating mga bolt dito sa number 1 mga boss, no, is dadako na tayo dito sa number 2, sa next step. Okay, ganun pa din ang procedure sa number 1. Luwagan, kunin ang reading, pagkatapos makuha ang reading, ibalik sa tamang torque ang number 2, then proceed sa number 3, then proceed sa number 4. Then kung ilan ang reading, ilagay dito sa ating mga pattern. For example, ito na. Sa number 2, 0.01 mm pa rin. Yan. Sa number 3, 0.03 mm. Yan. Sa number 4, 0.05 mm. So, hanapin mo din ang pinakamaliit na reading. So, ito yung 0.01 mm mga boss. So, itong 0.01 mm, yan na ang ating subtraction or minus mga boss sa lahat ng reading. 0.01 mm. Minus mo na to lahat mga boss. So, kung ilan ang reading mga boss, kung ilan ang mga sagot natin dito sa ating sinubtract mga boss na 0.01, yun ang gagawin natin na thickness ng ating shim. Okay? So, tapos pag magawa na natin ang ating mga shim, is ibalik na natin dito sa lahat ng base bolt ng ating motor mga boss. Yun tamang measurement. Tapos nakuha mo na, na-check mo na, or na-correct mo na ang kanyang soft foot ng ating alignment sa ating motor mga boss. So sana nakuha nyo at naintindihan nyo mga boss. Okay? So mga boss, sana nakuha at nasundan mo ang aking konting explanation tungkol sa pag-check or pag-correct ng soft foot mga boss. Sana nagustuhan mo at sana may natutunan kayo kahit konti man lang mga boss na. So kung gusto mo ng ganitong mga content mga boss, at gusto mo ang aking tutorial ngayong araw na to mga boss, is huwag kalimutang mag-like, just leave a comment sa comment box section. Then huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe at pakihit ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos na i-upload mga boss. So yan na muna para sa araw na to. Maraming salamat, God bless, mabuhay, thank you!